this episode, we have with us the star of Kambal Serena, Mike Tan. Hi Mike, would you like to say hello to our viewers? Hi sa lahat ng nanonood ng PEP online. Hi. So you're part of Kambal Serena, Yes, right? yes. So tell us more about your role. Ako dun si June. Si June ay isang mangingisda na actually yung tatay niya yung nakahuli kay Alona nung bata pa siya. Okay. So, nakita na siya ng sirena, bata pa lang siya, pero siya yung mahal niya yung mga sirena. Hindi siya yung tulad ng tatay niya na gustong ibenta yung mga sirena para pagkakitaan. So what are your preparations for this role? Gym. Okay. As you Yun lang talaga. Yung gym, kasi pag iniisip ko si Aljur, si AJ, or si Pancho, nakikita ko talaga kailangan ko talaga humaboy. Ako naman hindi naman talaga ako gym person. Okay. Or basta mas mahilig ako mag-swimming, mas mahilig ako mag-basketball, mas ganun. Pero hindi talaga ako mag-gym. So, gaano kadalas mag-gym? Ngayon, hanggat kaya. Like Kung every kaya, day? Almost every day. Almost At every day. least 5 to 6 times a week. Para lang makahabol sa kanila. So any particular diet? Like you don't eat meat or... Sa diet, actually may in-orderan ako 1,200 calories a day. Pero halos hindi ko rin masunod kasi nga kung mag-gym ako na mag-gym tapos after gym, pupunta pa ako ng isang lugar para tumakbo. Or dati nagawa ko swimming, boxing, gym. Hindi ko na kaya tumakbo kinagabihan. Uso yung juice diet. Bago pa siya mauso, ginagawa ko na siya. Okay. Pero ako yung mismong gumagawa ng juice ko. May juicer ako sa bahay. Usually, ang ginagawa ko, ang base ko, apples, carrots, pepino, celery. Tapos minsan, pineapple, malunggay, some mint. Okay. Yan. Saan mo yung natutunan? Kapag nalasaan mo siya, alam mo na siya gawin. Okay. Ewan ko, kunwari, nasa grocery store ako. Tapos may nakita akong fruit. Ito matamis, ito mapakla, ito yung lasa. Kapag kinumbay mo, ano yung lalasahan mo? Ganon ka. Kasi nalalaman mo na yun. So malalaman mo yung lasa. Siyempre minsan nag-fail. Diba? Ako sinubukan ko noon all greens plus 1 white onion. Ayun, lasang arabo. So how is it working with Alger kasi he's your friend, Luis? How are they as friends? Hindi pa kami ulit nakakapagtrabaho ni Aljur. Okay. Ang tagal na nung nagsisimula pa sila nung ni Chris Bernal. Tsaka doon ko sila nakatrabaho. Pero si AJ naman, kilala ko naman siya. Magaang yung katrabaho yung taong yun. Sorry, AJ is... Aljur, sorry. Mas tinatawag kasi namin siyang AJ. Si Aljur, kakilala ko talaga siya. Masasabi ko rin kaibigan ko siya. Madali naman katrabaho. Pero dito kasi sa Kambal Serena, hindi ko alam kung siguro matagal pa bago kami magkita. Si Pancho naman, madalas ko rin nakakasama pero hindi pa talaga sa pag-arte. Kaya hindi ko pa masabi talaga kung paano sila umarte, paano sila kasama. Pero sa workshop, nagkasama-sama na kami. Si Aljur sa workshop nakakagulat eh. Kami yung dalawa kasi magka-eksena. Okay. Parang pinapasabi sa amin ni Tito Pen na, sige ganito. So si AJ, ako yung kakausapin niya. Naniwala naman ako dun sa ginawa niya. Nadala ako dun sa ginawa niya. Ganun. Si Luis. Si Luis, kilala naman namin si Luis. Magaling talaga siyang umarte. Kumpara, mali ako nasasabihin. Basta magaling siyang umarte. Hindi ko pa siya nakaka-eksena, pero nung nag-screen test kasi kami, doon ko siya first time na makasama umarte. Nakakatuwa kasi sa pag-arte kasi ang alam ko give and take. Ganun yung pinakita niya sa akin. Kung ano yung binibigay niya sa akin, yun din yung binibigay niya sa akin. Kung ano yung, kunwari, niyakap ko siya, tatanggapin niya yung yakap ko. Inakbayan ko siya, tatanggapin niya yung akbay ko. Yung iba kasing artisan na nakatrabaho, naiilang pa, akbayan, hawakan. Alam mo yun, parang minsan pag hawak mo, mararamdaman parang sasampalin ka bigla. Ganun yung nararamdaman ko. Pero Yung ibang artista. Iba. Di ba? Medyo marami-rami doon. Pero you're one of her leading men here, di ba? Ha? Isa ka sa leading men ni... Yeah, ni Luis. Sige. What do you find most attractive about her?
I mean, pagkita mo sa kanya, first time that you saw her? So, totoo lang nung nakikita ko siya. At nanonood kasi, siyempre sinusubaybayan ko ng sarili ko. So, pinapanood ko, sasabi ko talaga, ang ganda ni Luis, no? Napapagano ako sa sarili ko habang nanonood ako. Tsaka, ang pinaka sa kanya, yung pagiging siya lang. Siya yung nakikita mo. Hindi mo siya nakikita ng, di ba yung iba, nag-on off yung personalities. Parang, eto, kung ano yung nakita mo sa kanya, what you see, what you get. Okay. What you see. Okay. You've been in the business for 9 years. 9 years. 9 years. Almost a decade. Mm. Kamusta yung takbo ng career mo? Are you satisfied or? Ang hirap sabihin kung satisfied ka dun sa career mo kasi wala namang ganun klase tao eh. Kahit Okay. sino naman eh. Kahit. So, ako okay lang. Okay lang. Masaya ako may trabaho ako. Pero syempre malungkot ako pag wala akong trabaho. Lagi naman ganun, di ba? Sino bang masaya kung wala akong trabaho? Okay lang. Okay lang sa akin. Dati nasusubaybayan kita sa teleserye ni Carla Abellana afternoon. And then puro afternoon yata yung ginagawa mo. Afternoon, Afternoon, legacy. Nag-legacy yun, nag-prime time naman. Tapos panghapon ulit, tapos afternoon panghapon ulit. Tapos ngayon prime time ulit. So which do you prefer better? I mean, sa'yo, where do you find more satisfaction? Is it in the afternoon or prime time? Kasi ang nakikita kong pagkakaiba ng afternoon, pati nung prime, yung panghapon, mas konti ang characters. Okay. Naging ganun yung cast, konti lang. Kapag yung prime time naman, mas marami. Mas madali minsan magtrabaho kapag konti yung kasama mo. Pag marami naman yung kasama mo, mas maganda kasi hindi ka dire-diretso. Kung maganda nakapaghintay ka. Hindi ko makita masyado, pero para sa akin, ewan ko, parang basta okay sa akin yung trabaho. Gano'n naman. Kung panghapon man yun or prime time, okay sa akin. Wala naman akong hinihingi na prime time na. Kasi Mike, nauna ka sa mga, pagdating sa Starstruck kasi season 2. So nauna ka kila Aljur, kila Chris. Pero sila yung nabigyan agad ng, well actually nabigyan sila ng mga breaks or yung mga title roles, like Koreana, gano'n, Machete. How do you feel about that na you're still waiting for your big break? Hindi ako magsalita, di ba? Okay lang. Kesa namang pag-isipan ko pa, bakit sila ganun? Anong mangyayari sa akin kung gagawin ko yun? Di ba? Iniisip ko na lang na hindi ko pa chance, hindi ko pa pagkakataon para gawin yun. At least habang tumatagal, kung bigyan man ako or hindi, at least kung by the time na bigyan nila ako, alam ko sa sarili ko na hindi na sila mapapahiya sa akin. Kasi napagandaan ko na. Okay. Ang hirap naman nung sinabak ako doon, tapos wala akong mapakita. Hindi ako marunong umatin. Mas mahirap yun sa akin. Kasi ako pa lang nga lang, malaman ko na naghihintay pa lang sa akin yung mga tao sa set. Hiyang-hiya na ako, hindi ko na alam kung paano ako magsasorry. Kahit pa sabihin kong hindi ako nagising sa alarm na hindi naman pwedeng dahilan or na-traffic ka. Wala eh, walang excuse. Kailangan, kapag ito yung sinabi sa'yo, kailangan magawa mo. Kapag binigyan ka ng project, binabayaran kayo, gawin mo yung trabaho mo. Kapag hindi mo ginawa yun, pahiya ka. Mas nakakahiya yun para sa akin. Okay, I've read in an article na you audition for My Husband's Lover para sa role ni Tom Rodriguez sana, pero sa kanya napunta. Tapos you were not bitter about not getting the role. I mean, what's your take pagdating sa hindi nabibigay sa yung roles tapos nabibigay sa iba? I mean, it could have been a big break for you, di ba? Pwedeng, oo, pwedeng hindi. Pero tingin ko mas naging successful yun dahil si Tom ang nakuha. Pero kung ako yung nakuha, hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko alam kung maging successful or hindi. Sa kanya binigay, siya yung mas nag-fit dun sa role, para sa kanya yun. Pero aminin ko, nalungkot ako, syempre, nung hindi ko nakuha, di ba? Okay. Hindi nga lang basta nalungkot eh. Sasabihin ko lang sa'yo ito. Umiyak ako nung hindi ko nakuha yun. Pero hindi ko nakuha eh. Pagkalabas ng tapos na. Di ba? Hindi ka na nag-dwell. Hindi na, mag-move on na tayo. Pero, to you, what's the reason? I mean, bakit ibinigay sa'yo? Mas magaling si Tom nung nag-audition siya. Yun lang yung masasabi ko. Definitely, mas nag-fit sa kanya yung role, hindi sa akin. Kaya siya yung natangkad. Okay. Hindi ko alam pero wala pa. Pero nung hindi pa ako artista,